Sa loob ng 33 taon na pamamahala ng pamilya Duterte sa Davao City, ay 33 taon na din silang nakikipaglaban sa droga. At ngayong hindi na presidente si Tatay Digong ay tila talamak na naman ang droga sa Davao. Kaya naman kamakailan lang ay ibinalik at ipinagpatuloy na naman ni Mayor Baste Duterte ang war on drugs sa Davao. Nagkomento naman dito ang Vice President ng Kabataan na si Rene Luisco. Ayon sa kanya, ito'y patunay na ang pagpatay ay hindi solusyon at ang patuloy na pagpapatupad nito sa lokal at pambansang antas ay tanda lamang ng kabiguan. Dapat magulantang ang Malacanang na itakwil ang pekeng gyera laban sa droga at kumilos sa mga walang pinipiling pagpatay sa Davao, dagdag pa nito. Ang pahayag ni Ko ay kasunod ng pahayag ni Mayor Baste Duterte noong nakaraang linggo na muling ipatutupad sa Davao City ang kampanya laban sa ilegal na droga. Ang parehong taktika na ginamit ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte, noong siya ay alkalde ng Davao City at pagkatapos maging pangulo ng bansa mula 2016 hanggang 2022. 3 araw matapos ang pahayag ng batang Mayor Baste Duterte, 5 sospek sa droga ang iniulat na patay sa mga operasyon ng pulisya, ayon sa Commission on Human Rights o CHR, na nag-utos sa kanilang tanggapan sa rehiyon na magsagawa ng imbestigasyon. Mariing kinokondena ng komisyon ang nakababahalang mga kaganapan ng mga alegasyong mga extrajudicial na pagpatay na kaugnay ng kampanya laban sa droga sa Davao City. Sapagkat ang mga ito'y nagtataglay ng mga malubhang paglabag sa mga pangunahing karapatang pantao, lalo na ang karapatang sa buhay at tamang proseso. At direktang paglapastangan sa mga simulain ng katarungan at ng batas, ayon sa pahayag ng CHR. Hindi ko po maintindihan, bakit yung gumagawa ng mabuti sa ating bansa ay yan ang ginigipit ng mangilang-ilang politiko o ahensya ng ating administrasyon ngayon. Nakakapagtaka lang, no? Pasensya na po, medyo magiging light po tayo ng konti. Holy Week po kasi baka mamaya may mga magalit, no? Respetuhin daw natin. Pero alam mo, nakakaasar po talaga eh. Ang hirap po gumawa ng mabuti sa bansang Pilipinas. Kaya tuloy yung iba, pinipili na lang gumawa ng pangit. Isipin mo, gagawa ka ng maganda, babatikusin ka, pag-iinitan ka, hindi ka susuportahan, wala ka pang mauuwing proyekto sa iyong syudad. Pag gumawa ka ng mali, ganun din, babatikusin ka, may problema ka, kaya tuloy yung iba pinipili. Problemang gumawa ng mabuti, problemang gumawa ng masama, di magpakayaman na lang tayo, magpakasama na lang tayo, total parehas din naman ang sitwasyon, may pera pa tayo, may mansyon pa tayo. Magpapakahirap ka diyang, itataya mo ang buhay mo, gagawa ka ng mabuti, ang hirap mo, wala kang magarang bahay, wala kang magarang sasakyan, binabatikos ko pa rin. Alam mo, itong mga taong gumagawa ng ganito sa mabubuting tao, hindi ko sila maintindihan. Bahala na lang sa inyo ang sitwasyon ng may kapal. Kasi hindi na kayo nakakatulong, pinahihirapan nyo pa. Hindi naman maganda madali itong ginagawa ni Baste Duterte. Tandaan ninyo, yung ginagawa ni Baste Duterte ay taliwas doon sa naging tradisyon o sistema. Mahirap pong gumawa ng isang bagay na kabutihan dahil lalabas ka doon sa tradisyon. Mapakahirap po nun. Imbis na suportahan. Naunawaan ko po na yung 7 pong pulis at 7 na daw din po ang patay ay nirelieve. Naunawaan ko naman ang pulisya rito kasi ano yan eh, habang iniimbestigahan, tandaan po natin, mag-iimbestiga yung mga pulis. O, sabi nga nila, sabi nung isa, ni Madam, yung spokesperson nila, one dead too many, ay kailangan pong imbestigahan. So, naunawaan naman natin, protocol po nila yan, imbestigahan.
Pero nanindigan po yung hepe ng Davao na yung nangyari po ay talagang lehitimo. Tatandaan po natin, ito ay mga adik. At karamihan po dyan, sila-sila nga ay nagpapatayan. Okay? So, normal yung mga yan ay may mga armas. Talaga pong maraming naglalaban dyan. Okay? Hindi ko po sinasabi na walang karapatan ng ating pulis na mag-imbestiga. Tama din po yan. Kasi yan po ang kanilang responsibilidad, yan po ang kanilang sinumpaan at kailangan maging patas po sila sa lahat ng Pilipino. I respect them about it. Pero I will stand doon sa mga Davao Police. Dahil ito namang mga taga Davao, itong mga nasa Davao naman ito, ay ito naman ay sanay talaga silang lumaban sa droga. Pag sinabi ng Duterte may drug war dito, Brad, kung nagtutula ka ng drugs dyan sa Davao or gumagamit ka, lumayas ka na. Nagbigay na po ng warning eh. And you know, ang Duterte, pag nagsalita, totoo. Hindi yung sinasabing susugpuin namin ng droga sa bansang Pilipinas. Pero sila adik mismo. Alam nyo yan. Alam yan ng buong bansang Pilipinas. Pagdating sa droga, seryoso po ang Duterte. Nagbigay ng warning si Baste. Binisaya kayo. Hindi nyo pa naintindihan. Alam ko, tinagalog din niya. Dapat alis na kayo. Eto ha, hindi ko po kinukonsinti ang inyong pagtutulak ng pulburon o kinukonsinti ko yung paggamit nyo ng pulburon. Pero, wag na kayo dyan. Wag na kayo sa Davao. Seryoso po, si Baste, si Mayor Baste dyan. Okay? Alis na po. Alis. Sa ibang syudad na kayo. Ulit hindi ko sinasabing tama yung ginagawa nila. Pero for their sake, lumayas na muna kayo dyan. Bakit kasi sa Davao pa kayo gagawa ng ganyan? Ang tanga-tanga nyo rin naman. Adik na kayo, tanga pa kayo. Pasensya na po, Holy Week pala. Di ba? Alam, ang dami namang syudad sa Pilipinas na pinapayagan pa ng matataas na tao at politiko eh. Ba't dyan pa kayo nagsisumiksik na alam yung galit na galit sila dyan? Eh medyo, may yung medyo tika dyan. T-A-N-G-A. Medyo tika. Layas na po kayo. Alis. Ha? Sanay po kasi yung mga pulis dyan. Dahil siyempre, ang tagal nilang nasa ilalim ng mga Duterte at seryoso po ang Duterte dyan. So I don't think this is the first time na gagawin ito ng mga pulis. Pulis Davao. Mga Davao Police. So, kung titingnan natin yung kanilang track record, alam po nila yung ginagawa nila. And I don't think magkakaroon sila ng error about that. Hindi yan basta sinabi ni Mayor Baste, tapos ngayon lang nila ginawa ng mga pulis dyan. Hindi. Matagal na po yan. Panahon pa ni Tatay Digong, iyan na yon. So hindi nagkakamali ang mga yan. Sanay yan. Yun lang naman ang aking masasabi. Ang Duterte, brand na po nila yung galit sila sa droga. Ito na naman na si HR. Okay? Tingnan nyo rin naman, total, human rights kayo eh. Hindi naman kayo addict rights. Di ba? Ano ibig sabihin ng addict rights? Hindi lang naman yung mga addict ang inyong pinoprotektahan. Kasi yung problema minsan dito sa human rights, ang pinoprotektahan nila parang lumalabas lagi yung addict eh. May karapatan din naman yung pulis. Halimbawa, ikaw yung pulis. Babariling ka ng addict. Anong gagawin mo? Sige, kasi madidimanda ako eh. Diba? Yan nga ang kasabihan eh. I will let my gun do the talking. Babariling ka, anong gagawin mo? Sige, barilin mo ako. Go ahead, make my day, ganon. Hindi, you will let your gun do the talking first. Babariling ka eh. Di ba? Saan na kayo mag-usap? Ano mas importante? Di ba? Yung human rights na yan. Sana lang po, okay, sige, gusto nyo imbestigahan kung talagang naglaban. Pero sana yung investigasyon nyo ay hindi investigasyon moro-moro. Kaya nga po kasi investigasyon.
Ibig sabihin, kukunin nyo yung dalawang panig. Ang problema minsan dyan sa Kamara, minsan nandyan sa Senado, huwag nyong gayahin yung kanilang investigasyon. Hindi pa nagsisimula yung investigasyon, galit na sila dun sa tao. Kaya tuloy yung mga tao ayaw magpa-imbestiga. Bakit? Nahusgahan mo na eh. Anong klaseng investigasyon yan? Halimbawa lang to halimbawa lang. Nag-decide ng human rights na mali ang Davao Police. Bakit sila magpapa-imbestiga sa inyo? Hindi pa nga kayo nagsisimula. May desisyon na kayo. Di ba ganyan ang ginagawa sa mga hearing-hearing? Tatandaan po natin, hearing, pagdinig, pakinggan mo yung parehas na partido. Ang dami nyo na preneskon. Siniraan na si Pastor Kibuloy, siniraan na ang SMNI, may desisyon na sila sa labas, siniraan na si Tatay Digong, siniraan na si Sara. Anong investigasyon ng kalalabasan yan? Di boro-boro yan. Tapos magagalit kayo kung ayaw magpa-imbestiga. Ano ba naman kayo? Kung gusto nyo talagang pagkatiwalaan kayo ng taong bayan sa human rights, pag nag-imbestiga kayo, imbestigahan din nyo yung karapatan din ng mga pulis. Ba mahirap yan. Tandaan nyo yung mga pulis, may pinapakain niyang pamilya. May asawa at anak din yan. Kailangan din nila proteksyonan yung kanilang anak at asawa. Ano yung pagbabariling ka, hayaan mo na lang? Sino magpapakain sa anak niya at asawa? Siyempre, isipin mo din lahat yun. Maging patas lang. Yun lang eh. Yun lang naman ang investigasyon. Pag nakaramdam niya ng ginagawa niyong moro-moro bago pa kayo magsimula, meron na kayong desisyon. Tanga. Magpapa-imbestiga ba yung mga yan? Kaya bilib ako, dito kay Baste, kasi nga, umuugong na yung usaping ICC, sinisilipan na ang Duterte, pero si Baste, ang nasa isip pa rin niya yung kanyang syudad. Ang laki ng respeto kay Baste. Pwede naman siyang tahimik, hindi magulong buhay eh. Sinisilip na yung tatay mo at yung kapatid mo ng ICC. Pinag-iinitan na ng administrasyon. Pinag-iinitan na ng vloggers. Gumawa ka pa ng laban sa droga na kampanya. Madadamay siya dyan. Pag-iinitan din siya. Isipin mo, iniisip pa rin, napakaswerte nyo mga taga-Davao, nagsiselos na ako sa inyo. Napakaswerte nyo mga taga-Davao. Bakit hindi ba ganyan? Hindi mo pwede bang kidnapin mo si Baste, dalhin ko sa Laguna?